Eto na nga, sinoplak na ng ating Yusek Claire Castro. Ito pong mga banat ni Marcoleta, talagang sinoplak at talagang nako, kahiya-hiya po ang kadatingan nitong si Marcoleta dahil wala naman talagang ibang dapat sisihin dito sa kanyang natatanggap ngayon o matatanggap na kaso dahil nga sa kanyang pag-amin. Siya may kasalanan nito eh. O eto na nga sinabi na nga ni Yusek Claire Castro. Pakinggan po ninyo. To Senator Marcoleta, as thousands of Iglesia ni Cristo members nga po gathered to EDSA, sabi po ni Senator Marcoleta, ang kasalanan ko lamang po ay yung paglingkuran kayo. He also ko ay kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan yung kanya pong advocacy in fighting corruption and in sa flood control controversy. Akala po nila ay malilibing na ito sa limot. And he suggested that his possible arrest is also linked to Vice President Sara Duterte's impeachment. Ano sabi niya? Una ay hindi na matutuloy yung kanyang pag-iimbestiga. Ano yung unang statement? Kung siya daw po ay maaresto, hindi na daw po matutuloy yung kanilang investigasyon sa flood control. Yung naunang statement niya. Ang kasalanan ko lamang ay ang paglingkuran kayo, kung kasalanan matatawag yan na humarap sa kanila ang buong tapang para malaman nyo ang totoo. Yung pangyayaring ito ay patungkol sa 75 million pesos na dinonate sa kanya. Ang kaso na sa ngayon ay kinakaharap niya ay galing sa kanya mismo. Ayun. Ang admissions. Ang pagsabi, at sabi niya naging truthful siya, umamin siyang tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa 3 donors. So doon lamang po iikot yung kaso. At sinasabi nila na plunder yung case. Totoo, sinasabi niya na hindi naman pondo ng gobyerno ang di umano kanyang kinuha. Pero sa plunder law natin, gusto ko lang ipaliwanag din sa taong bayan na sa kasong plunder, nandyan po yung binabanggit ni ill-gotten wealth. At ang nakapaloob sa ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. So doon lamang po umiikot ang kaso. At di ba? Ayan napakaliwanag po ng paliwanag ng ating Yusek Claire Castro. Eto pa, si Barry Gutierrez, lawyer po ito. Yung nakikita ko kasing paulit-ulit na yung video na ng mga rallyista na di ba sinasabi nila, imposible, hindi pwede maging plunder kasi hindi naman galing sa kaban ng bayan. Wala pong requirement sa plunder law na galing sa kaban ng bayan. In fact, malinaw na malinaw. Section 1D, paragraph 2, na ang pagtanggap ng gift, regalo, by reason of public office ay bilang sa mga acts na pwedeng makonsider as part of plunder. In fact, noong kaso ni dating Pangulong Erap Estrada, di ba ang isang aligasyon sa kanya doon, yung tumanggap siya ng mga kickback galing sa mga weteng operator. Hindi naman galing sa kaban ng bayan yun eh. Di ba? Privado pera yun, private, galing sa illegal na operasyon, suhol. Bilang yun sa plunder. So, kalokohan yung hindi porke nanggaling sa private hindi na plunder. Mali yun. Basahin niyo yung plunder law. Ang problema kasi minsan, hindi naman nagbabasa ng batas daming alam Yung di ba? Hindi kasi kayo nagbabasa ng batas. Yan ang problema. Kaya yung mga INC na nai-interview doon po sa sa INC rally doon sa EDSA, hindi nila alam ang plunder law. Hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng plunder law. Hindi porke galing ito sa private citizen at hindi ninakaw sa kaban ng bayan ay hindi nasakop ng plunder law.
Diba? Alam nyo, ito yung yung mga na-interview doon, meron ako nakita dyan mga video nung mga na-interview doon, naku po, hindi po nila alam kung ano ang kanilang pinagsasasabi at kanilang pinaglalaban. Hindi po nila alam kung ano po ang kanilang ginagawa doon. Hindi nila alam kung bakit sila nandoon. Hindi nila alam kung bakit sila pinapunta doon. Nakakaawa po yung mga kababayan natin na nagsasalita ng patungkol po dito sa ating laban sa ating gobyerno, laban kay Boying Remulla at sa lahat po ng mga nasa gobyerno. Kung ano-ano po ang kanilang sinasabi patungkol dito kay Marcoleta na hindi daw dapat maparusahan dahil si Marcoleta daw ay lumalaban sa korupsyon at eto daw si Marcoleta wala naman daw kasalanan dahil po hindi naman daw po pera ng kaban ng bayan ang kanilang kumbaga yung binigay na pondo o binigay na pangkampanya nitong si Marcoleta. Hindi daw po ito galing sa pondo ng bayan. Kaya lang okay, sige, hindi galing sa pondo ng bayan. Kaya lang, etong binigay na ito, galing sa private citizen at hindi nga pwedeng tumanggap ang isa pong kongresista ng pera mula po sa mga private citizen. Hindi po pwede yan. Kaya nga, sabi ko, kawawa naman tong mga na-interview na to. Kasi hindi pala nila alam kung bakit sila nandoon sa EDSA at hindi po nila alam kung ano ang kanilang pinaglalaban. Basta ang sinabi lang po nila, hindi daw dapat maparusahan si Marcoleta dahil hindi naman daw ito nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi nga sa ganun lang at umaandar o tumatakbo ang batas patungkol sa plunder. Kaya ikaw ay nagbigay ng pera, private citizen ka sa public servant, kaya ikaw ay nagnakaw, kaya ikaw ay tumanggap ng kahit isang regalo, let's say, binigyan ka ng kotse, binigyan ka ng house and lot, hindi po pwede yan sa plunder, hindi po. Kasi nga po, yan nga po ay bawal. Bawal po yan. At yan po ang sinasaad po sa ating batas, bawal po yan. Hindi po pwede yan. Kaya yung pinaglalaban nila na kahit na baluktot, kahit na sinasabing dapat daw na hindi papanagutin si Marcoleta, hindi po pwede yun. Binebend po ninyo ang law. Kayo po mismo ang nagbe-bend ng law. Binabaluktot ninyo ang plunder law. Dahil nga ang intindi ninyo, hindi naman dapat maparusahan o makulong, makasuhan itong si Marcoleta dahil hindi naman daw nagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya lang hindi nga nagnakaw. Sige, given na natin, hindi nagnakaw. Ang problema, tumanggap ng pera. Yun ang problema, tumanggap ng pera. Ito pa. Siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulo Duterte sa ICC. So, pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. So, bakit hindi natin paganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso? Kung ito naman po ay kanyang madidepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya, mas maganda po na ang hustisya ang siyang umatol. Hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap.
In relation po dyan, si Vice President Eto nga sabi nila 'di ba, nung dinala si Digong doon po sa sa Dahig. Bakit daw dinala pa sa Dahig? Gumagana naman daw etong justice system natin. Gumagana daw ang justice system. Ngayon naman, na etong si Marcoleta ay kakasuhan nga po ng plunder. Ang kanila naman pong pahayag, sinasabi po nila, bias daw po ang justice system. Bakit daw si Marcoleta kakasuhan? Tapos, ito daw pong mga sangkot sa flood control, hindi daw po kakasuhan. Parang ang labo, parang ang gulo no? Kapag pabor sa kanila, okay sa kanila yung batas. Pero kapag hindi pabor sa kanila, hindi okay sa kanila yung batas. Diba? Ayaw nyo palang padala si Digong doon sa ICC dahil gumagana ang justice system. So, ibig sabihin, nagtitiwala kayo sa justice system ng ating bansa. Ngayon naman, na itong si Digong, ay nandoon sa, sa ICC na, diba? Gusto nyo mapauwi. Kasi gumagana justice system. Tapos eto ngayon, si Marcoleta makakasuhan ng plunder. Ang sasabihin ninyo, bias. Hindi patas. Ano tawag doon? Nakakulong si Bong Revilla. Nakakulong si Jinggoy Estrada. Actually, kaalyado yan, dalawa na yan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero nakakulong na. Si Bryce Hernandez, si Henry Alcantara at ang mga Diskaya nakakulong na. So, ibig sabihin nga, gumagana talaga ang justice system. Bakit ayaw nyo? Bakit ayaw nyo na mapanagot? Etong ating senador sa kanyang ginawang plunder. Diba, napakasimple lang naman nun papanagutin. Kung talagang naniniwala kayo na walang kasalanan si Marcoleta, di kapakasuhan siya. Kapag nakasuhan si Marcoleta, eto na maganda. Kung wala talagang kasalanan at sinasabi ninyo na walang ninakaw si Marcoleta, di mapapawalang sala siya. Mapapahiya si Boying Remulla. Ayaw nyo ba nun? Diba? Pabor sa inyo yun. Diba? Malilinis ang pangalan ni Marcoleta. Mapapahiya si Boying. Ang tanong, mapapahiya nga ba talaga? President Sara Duterte, naglabas din po ng statement accusing the Marcos administration of being defined by poor governance and of weaponizing the justice system by filing cases against imprisoning individuals who dare to speak out against alleged corruption. Sabi po niya sa kanyang statement, this administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problem. Nag-ugat ang mga usapin ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas, sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Kahapon, tinanong tayo, sabi natin kay Ivy, wala pang 1 taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong, ang isa nga po ay kaalyado pa ni Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay. Wala pang 1 taon. Yun. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. Ganito na po. Isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito, nandiyan na rin po Senator Marcoleta, pero wala tayong masyado nadinig kung meron mga pag-iimbestiga Tama! na isinagawa. Kahalintulad ng ipinagawa
ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Oh, di ba? Kung totoong bayani, si Peluca Boy, bakit nung siya'y kongresista, wala siyang ginawang pag-iimbestiga sa flood control projects, sa DPWH Ghost Projects? Bakit naunahan pa siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ang ating Pangulo, naging presidente 2022. Si Marco Beta, nakaupo na yan na kongresista 2019 pa lang. Nakaupo na siya 2019. Kongresista siya. Katabi pa siya ni Andaya na nagsisiwalat ng korupsyon sa DPWH. Bakit walang ginawa etong si Marco Beta? Bakit? Diba? Napakadali lang naman ito eh. Sige, kung anti-corruption ka, bakit ayaw mong pirmahan ang committee report ni Ping Lacson? Bakit? Meron ng committee report si Ping Lacson para mapakasuhan na yung mga taong involved sa flood control projects. Ba't ayaw pumirma ni Marco Beta? Kasi nga, ang mga nakalagay doon sa committee report, mga kaalyado ni Digong, mga kaalyado ni Marcoleta. Kaya ayaw niyang mapakasuhan ang mga ito. At gusto niya baguhin ang committee report ng Blue Ribbon Committee. Kaya niya inagaw ang Senate presidency. Kaya nila inagaw ito mula kay Tito Soto. Hula ko nga nakalagay diyan sa committee report ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, nakalagay diyan ang pangalan ni Alan Peter Cayetano. Kaya gigil na gigil ito. Kaya takot na takot ito at bunganga ng bunganga itong tukmol na to kasi nga lalabas ang pangalan niya sa committee report ni Ping Lacson. Kala nyo maloloko nyo kami, hindi nyo kami mapapaikot, lalong-lalo na si Yusek Claire Castro, masosoplak talaga kayo. Shoutout Ate Bergie, ayan, shoutout Seven Samurai, ayan, matagal na nating manonood yan. Shoutout po. Okay, Ate Agnes, ayan, Ate Cynthia, hello po sa inyo magandang gabi po. Okay, patuloy pa natin to. So, sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. May good governance kay PBBM. Sigurado tayong lahat dyan. Kahit mga DDS, masasabi nila yan. May good governance. Meron! Ayaw lang nilang aminin. Ako kitang-kita ko ang good governance ni PBBM. Bakit? Hindi po ipapalabas ni PBBM na may korupsyon sa ating gobyerno, lalong-lalo na diyan sa mga DPWH projects kung walang good governance. Kaya lang nga kasi ang tinatamaan ng good governance ni PBBM ay yung mga magnanakaw na kampon ni Digong. Kaya ayaw syempre nila ng good governance ni PBBM. And eto. Kung pagkukumparahin lang po natin good governance ni PBBM at good governance ni Digong, mas pabor ako sa good governance ni PBBM. Bakit? Wala pong kailangang magurgur dito po sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad nung panahon ni Digong, nababalot ng takot ang Pilipinas. Bakit? Kapag ikaw ay kumalaban kay Digong, sigurado, sigurado, madadali ka talaga. Kung hindi ka magiging drug lord, ikaw ay gagawing pusher o kaya'y addict kahit na ikaw ay walang kinalaman sa droga. Ganun po nung panahon ni Digong. Hindi po good governance yun. Yun po ang silent martial law. Tinatakot ang mga tao sa pamamagitan ng paggamit
ng kapangyarihan para etong mga hindi kaalyado, hindi sumusuporta at bumabati ko sa Pangulo ay mawala sa kanilang mga kinalalagyan. Naalala ninyo si Jed Mabilog? Oh, 'di ba? Hindi lang sinuportahan si Digong nung 2016 election. Tinanggihang suportahan si Digong. Ano ginawa ni Digong nung siya na presidente? Ginawang drug lord. Kahit hindi naman. Buti na lang nakaalis yan at nakapagtago sa Amerika. Hindi nagurgur. Ngayon, mayor na yata ulit yan. O kung di ako nagkakamali, kung hindi man siya mayor, tauhan na ng gobyerno. Inilagay ni PBBM sa isang pwesto. Kaya naku po, Sus Mariosep, kung talagang may good governance nung panahon ni Digong, bakit hindi nawala ang droga? Bakit hindi nawala ang mga kriminalidad? Bakit hindi na isaayos ang EDSA? Bakit patuloy ang korupsyon? Bakit merong mga nakalusot na mga magnetic lifter na may lamang bilyong-bilyong droga? Yan ba yung good governance? Walang good governance pag ganyan. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga malang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpa-imbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga. Nagtanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Diba? Si PBBM ang nagpa-imbestiga ng korupsyon na nagsimula pa doon kay Digong. Tapos ngayon, ang gusto nilang iturong mastermind, si PBBM. Anong kaingutan yan? Anong katangahan yan? Ang gusto ninyong maging mastermind sa flood control projects scam, si PBBM. Tapos, yung mga ghost project, panahon ni Digong nagsimula. Sus Mariosep. Sus Mariosep talaga. Eto si Roland 123, good governance, benta na iya 3. Eto panigurado, walang alam to. Hindi mo ba alam, gobyerno din ang bumili? Bobo! Basta talaga DDS, bobo! Ang bumili ng NAIA, gobyerno din! Tanga! Walang alam, mang-mang! I-reiterate ko lang yung tanong ni Tristan Yusek because I think it wasn't answered. You repeatedly said na marami ho ang naapektuhan dito sa rally na ito. Collateral damage. You used the word collateral damage. Ang tanong ko ho ay at what point will government exercise its power and duty to restore law and order and allow people to go about their daily lives? Sa ngayon po ay mayroon naman pong iniutos ang Pangulo. Maaari ko po bang basahin kung ano ang binigay na order ng Pangulo sa PNP? Unahin ko na po ang PNP. The Secretary of the Interior and Local Government and the Chief of the Philippine National Police are presently at the PNP Command Center, closely monitoring the situation on the ground. The Chief PNP has directed all concerned units to exercise maximum tolerance at all times and to work toward the swift restoration of normalcy in affected areas. The PNP remains fully deployed and on full alert, ensuring that the safety and security of all parties that are... Ayan good governance yan. Kita nyo. Pagpapanatili lang ng katahimikan ng inuutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos through DILG, through PNP. Alam nyo kung walang good governance, ang iuutos dyan ni PBBM, ratratin nyo na yan!
Yan ang iuutos ni BBM. Pasalamat kayo, may good governance pa. 'Di ba? Ay nako talaga. Tapos itong ating pangalawang pangulo, ang ating vice presidente na si Sara Duterte, umeepal pa. Hindi daw ito daw nangyayari sa EDSA. Dahil daw sa mahina daw ang ating pangulo, hindi daw maayos ang pamamahala. Naku po, Sara Duterte, huwag ka nang umepal. Alam namin kung bakit ka nagkakaganyan. Alam namin kung bakit ka nagwala. Alam namin kung bakit ka nagmarakulyo. Alam namin kung bakit ka nagmaoy. Noong ikaw ang tawag dito, ginigisa. Si Zulayca Lopez. Doon po doon, alam niyo na. Sa Kongreso. Higit pa nga ba sa friendship to? Kaya itong si Sara Duterte ay gigil na gigil din po dito po sa ating Pangulo at kaya dating House Speaker Martin Romualdez. Ito po nga kasi ito na kasi eto na-contempt kasi si Zulayca Lopez. Tapos to the rescue si Sara. Ito yun, tignan nyo to Grabe, iyak dito ni Zulayca Lopez na talaga namang kinagalit ni Sara Duterte. Nagustuhan mo ang vlog ko na to? Mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.